Hey guys, it's December 4, 2023 at sige gihapog linog. Pero sige gapong pagwapa. Pero si mother, sige gihapog Tina, syempre, unbothered queen, charot. Nagsugod ang, kailan nagsugod yun, ma? 3? Ano pa niyo? 2 nagsugod kahapon 3, di ba? 4 ngayon. 2 sa gabi, 10 plus PM, nagsugod ang lindol. Nagrabe kalakas. Diyos ko Lord, ang lakas talaga nun. First and last, hopefully. Tapos yan naggrabe na kung ana-ana. Kanto niyo. Kailan? Yung first. Wala na, hindi ko na naisip. Naisip ko kung ano, patapos na. Kaya diba, syempre, hindi man talaga mauna yun. Kay first kuan good. Ayun guys. And palagi nag-aftershock. Mahigit 1,000 naka-aftershock ang nangyari dito. For 2 days na. Kasi nagsugod, kuan man, December 2, 10 PM. Tapos, hanggang yung kahapon, 3. And ngayon, 4. Sige, gihapog aftershock. Yung pinakauna na rin doon is 6.9 magnitude. And ang pinakamataas ngayon na aftershock is 6.7. Di ba malapit niya maapsan ang linog talaga. Ma, if ever na maapsan ang kuan kibali yung di ba ang linog na original talaga yung kay 6.9 kibali malapsan yung 6.9, another linog na naman yun, hindi na yung tawagin na aftershock or ano gihapon, ambot lang sad. So Lunes ngayon at wala kaming pasok kasi suspended ang pasok ngayon kay ayun nga, inspection pa yung mga buildings kung okay lang papasukan. Pero, ambot lang din kung magpatuloy ba to, ma? Kasi, kibali, magpasok kami, may mga aftershocks gihapon. Wala. Grabe sad kung ganun. Ayaw lang. So, ayun guys. Classes extended. Sabi sa balita is aabot pa daw to ng 2 weeks ang mga aftershocks. Lalo na, first time talaga nangyari ito and hopefully the last one na. Kuan ba? Grabe kadaming aftershocks, guys. 1,000. Yung pinakauna, yung gabi lang na yun is naka 200 plus. Wala lang nag 12 hours yun ha. 200 aftershocks na. Yung pinakauna. Tapos, ngayon na 2 days, naging 1,000 kape na. Diyos ko, Lord. Okay. Dito tayo sa labas. Wait lang. Dayun. Wow, nakaligo na. Sana all. Ligo ta kay kasing bakwit mo. Kaya nga eh. Bahala like mga And ito ang outfit ko. Kagahapon pa to na outfit. Kasi pumunta ako sa Barbo para magbili ng gamot nila mother. And andun ang ano ko. Andyan ang maleta. Ang mga pagkain. May kape, Milo, may tinapay, mga biscuits and gamot. Ano ni mama. Yung tawag niyan? Ano yan? Milk ni mama. Yung Anlin. Anlin ba? Anlin. Tapos dito naman sa maleta na yan, nandyan yung mga damit namin, mga parang mga medkit, mga medyas, ganun, mga panty, andyan lahat, mga lotion. And ang dito na bag, nandito yung mga information, yung mga papeles, mga charger, ganun, mga flashlights, nandyan. Para madali lang makuha ba. Ayan guys. Yun na naman siguro ang aking update. Kakaano lang ulit ngayon. Kaka-aftershock lang ngayon. And medyo malakas siya kasi hindi ko nakuhaan agad. Kasi, gusto ko sana i-document ko ang pangyayari dito ngayon. Kasi grabe talaga eh.
Grabe, ngayon lang. Uli, ngayon. Uy, nakatakot. Alam mo, palagi nag-evacuate ang mga tao dito, guys. Nag-evacuate sila ng kuan kada gabi. Kasi, ilagay ko dito para may magandang ano. Kasi kada gabi, mag-evacuate yan sila mga 7 or 6 pala mag-evacuate na yan sila kasi nagalinog na naman. So, doon sila sa school sa La Union. And kami dito lang muna kami. Pero yung una, yung first night kay nag-evacuate kami kanila Papa Ed. Doon kami natulog. Sinundo kami ng kotse. And kaya ayun, kami nila Mama Beck, Mama Nini, Mamiging, kami tatlo. Kami apat ang i-evacuate. Kasi si Mami Ruby, hindi siya sumama. Kasi rescue kasi siya. So, hindi siya, parang syempre, hindi niya, anuhin ang katungod niya. Hindi niya iwanan, hindi siya, dito siya nag-facilitate, nagbandilyo, ganun. Kasi kaya, hindi man sana kayo magpakuha nun. Kaso, nagsilikas naman good lahat, tapos nagbandilyo na din si Mami Ruby na magsilikas na kasi sinabi, si Mayor Sarmi nagsabi na rin na magsilikas na kasi basta nawala ang dagat, taob kasi yun siya, guys, and nawala siya, marami na nag-predict na may possibility daw na mag-tsunami. Simba ko palayo at ano yung mangyari, simba ko in Jesus name. So para sa mas maganda naman ang prevention, so nagsilikas kami. Ayun, that's the chika. Tapos kahit nandun na kami sa Barubo, syempre hindi pa rin maiwasan na maglindol gihapon kasi lalo na epicenter doon sa Hinatuan. Pero meron din doon sa Caguait mas malakas. Lumakas yung sa Caguait ba yun, Jesus ko Lord, nakakatakot yung sa Butuan na update. Yun na naman. Yung sa Butuan na update is nasunog yung yun, SM ata, yung SM nasunog, pati yung Santos Hospital, which is nandun yun sa prediction ni Rudy Baldwin na may masunog daw na mall and isang importanteng gusali, which is hindi niya sinabi sa post, pero importante man, so ibig sabihin yung hospital, hindi niya lang siguro sinabi kasi para hindi ko matakot ang mga katauhan. Wow. So ayun, ngayon lang ako nakapag-video after how many years? Charity years, mga months lang siguro. Ewan ko ba, dati naman kung yung wala pa akong iPhone, palagi ako nagaganito, tapos ginasabi ko na pag may iPhone ako mag-vlog ako. Pero hindi ko talaga nagagawa. So ngayon, ito update in my life. Hindi naman siguro ang aking chika for today's video. Buti na lang talaga may may kuryente and may tubig rin. So that's all. I-upload ko na siguro dahil para ma-upload ko agad. Bye guys. Ngayon para mauwi si Ate Ching. Kasi nakawin na kasi siya galing sa barko. Tapos nag-stay ata siya doon sa Manila kang Kuya Brian for 1 week. And ngayon mauwi na siya dito. That's all guys. Bye na.